Sa tuwing dumarating ang aming credit card bill, nakakaramdam ako ng alon ng panghihinayang na napakalakas na pisikal itong nasasaktan. Ang aming pangarap na kasal ay nagkakahalaga ng $45,000 at binabayaran pa namin ito isang taon mamaya na may lumalaking interes araw-araw. Gusto ng aking asawa ng isang maliit na kasal sa korte, ngunit ipinilit ko ang malaking fairy tale. Ngayon ay nagtatrabaho siya ng overtime tuwing weekend para bayaran ang isang araw na hindi niya gusto noon pa man. Binalaan kami ng aking biyenan tungkol sa gastos, ngunit ako ay lubos na naabala sa pagpaplano ng kasal na hindi ako nakinig. Ngayon ang bawat hapunan ng pamilya ay pakiramdam na tahimik niya kaming hinuhusgahan sa aming mga pagkakamali sa pananalapi. Patuloy kaming nag-aaway tungkol sa pera ngayon. Ang kasal na dapat ay nagbubuklod sa amin ay talagang naghihiwalay sa amin. Ikinakatampo ko na hindi nakinig sa kanyang praktikal na alalahanin tungkol sa budget. Ang aking kapatid ay nagpaplano na ng kanyang kasal ngayon at gusto ang lahat ng mayroon ako. Sinubukan kong babalaan siya, ngunit iniisip niya na negatibo lang ako. Ang panonood sa kanya na gumawa ng aking parehong mga pagkakamali ay nakakasira ng puso. Tinitignan ko ang aming mga wedding photo at hindi na nakikita ang kaligayahan. Nakikita ko ang mga dollar sign, ang bawat ngiting mukha ay kumakatawan sa perang hiniram namin at binabayaran pa rin ng may interes. Hindi namin kayang bumili ng bahay dahil masyadong mataas ang aming debt-to-income ratio. Ang magandang wedding venue na yon ay nangangahulugang natigil kami sa pag-upa habang ang aming mga kaibigan ay nagtatayo ng equity. Nakahanap ako ng support group para sa mga mag-asawa na may utang sa kasal at nakilala si Jennifer na nagbayad ng kanyang sariling mamahaling kasal. Naintindihan niya ang aking panghihinayang ng walang paghuhusga. Ipinakita sa akin ni Jennifer ang kanyang sertipiko ng kalayaan sa utang sa tabi ng kanyang wedding photo. Ang kasal ang mas mahalaga kaysa sa kasal, sabi niya. Ang simpleng katotohanan iyon ay tumama sa akin ng malakas. Humingi ako ng tawad sa aking asawa dahil hindi nakinig sa kanyang mga alalahanin sa budget. Hindi niya sinabi, sabi ko sa'yo, niyakap lang niya ako habang umiiyak ako. Iyon ay nangangahulugang lahat. Gumawa kami ng plano sa pagbabayad ng utang ng magkasama sa halip na maghiwalay na pag-aaway. Sa unang pagkakataon, kami ay nasa parehong koponan na humaharap sa aming problema sa pananalapi. Kumuha ako ng mga dagdag na shift sa dental hygiene tuwing weekend. Ang dagdag na pera ay nasasaktan ang aming buhay panlipunan, ngunit nakakatulong sa aming utang. Bawat pagbabayad ay pakiramdam na pag-aayos ng aming kasal. Ipinagbili namin ang aking wedding dress online. Ang pagpapakawala sa mamahaling simbolo na iyon ay pakiramdam na pagpapalaya ng pressure na magkaroon ng perpektong lahat. Ang pera ay dumiretso sa utang. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang maliit na tagumpay na iyon ay pakiramdam na napakalaki pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na nakulong. Talagang gumagawa kami ng pag-unlad ng magkasama. Tinanong ng aking kapatid kung bakit ko ipinagbili ang aking wedding dress. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa aming utang at sa unang pagkakataon, nakinig siya sa aking babala. Nagsimula kaming magkaroon ng budget meeting sa halip na away sa pera. Tuwing linggo sinusuri namin ang aming pag-unlad at nagpaplano para sa linggo. Ang tensyon ay pinalitan ng pagtutulungan. Napansin ng aking biyenan ang aming disiplina sa pananalapi at talagang pinuri kami. Ang kanyang pag-apruba ay mas mahalaga ngayon kaysa sa anumang papuri sa kasal. Kami ay nasa kalahati na ng aming plano sa pagbabayad ng utang. Ang numero na minsan ay nagpatakot sa akin ay pakiramdam na isang bundok na inaakyat namin ng magkasama at nakikita na namin ang rurok. Ang aking kapatid ay nagbawas ng kanyang mga plano sa kasal pagkatapos ng aming tapat na pag-uusap. Ang pag-alam na nakatulong ako sa kanya na maiwasan ang aming mga pagkakamali ay nagbibigay ng ilang layunin at kahulugan sa aming pakikibaka. Muli na kaming makakapag-date night paminsan-minsan. Mga simpleng coffee date sa halip na mamahaling hapunan, ngunit mas mahalaga ang mga ito dahil hindi kami na-stress tungkol sa pera. Tinitignan ko ng iba ang aming mga wedding photo ngayon. Sa wakas ay nakikita ko na ang pag-ibig sa likod ng mamahaling dekorasyon. Dahan-dahang umaangat ang kahihiyan sa pananalapi. Binayaran namin ang venue credit card, ang aming pinakamalaking utang. Ang paggawa ng huling pagbabayad na iyon ay pakiramdam na muling pagkuha ng aming kasal mula sa mga inaasahan ng wedding industry. Nagsimula kaming mag-ipon para sa isang bahay sa halip na magbayad lamang para sa aming nakaraan.
Ang unang deposito sa aming pondo sa hinaharap ay pakiramdam na mas kapanapanabik kaysa sa anumang pagpaplano ng kasal. Kami ni Jennifer ay ngayon ay nagsisilbing mentor sa ibang mga mag-asawa na may panghihinayang sa kasal. Ang panonood sa kanila na pagalingin ang kanilang mga kasal ay pakiramdam na ang aming sakit ay may mas malaking layunin. Ang aming kasal ay mas malakas ngayon kaysa bago ang utang sa kasal. Natuto kaming makipag-usap, magkompromiso, at harapin ang mga hamon ng magkasama sa halip na laban sa bawat isa. Ginawa namin ang huling pagbabayad ng utang sa kasal 2.5 taon pagkatapos ng aming araw ng kasal. Ang kalayaan ay pakiramdam na mas mahusay kaysa sa anumang sandali sa araw ng kasal. Ito ay tunay at pamatagalan. Ipinagdiwang namin ng isang simpleng potluck kasama ang mga malalapit na kaibigan sa aming bakuran. Walang mamahaling venue, walang mamahaling catering, tunay na koneksyon lamang at tunay na kaligayahan. Ang aking kapatid ay nagkaroon ng kanyang maganda, abot-kayang kasal at walang utang. Ang panonood sa kanya na magsimula ng kasal nang walang aming pasanin sa pananalapi ay nagpapasaya sa akin para sa kanya. Nagsisimula na kaming magplano para sa mga anak ngayong malaya na kami sa utang. Ang timing ay pakiramdam na tama dahil itinayo muna namin ang pundasyon ng aming relasyon bago magdagdag ng higit pang responsibilidad. Sa wakas ay maaari ko nang tingnan ang nilalaman ng kasal sa social media nang walang pakiramdam ng inggit o panghihinayang. Nakakaramdam ako ng habag para sa mga mag-asawa at pag-asa na unahin nila ang kanilang kasal kaysa sa kanilang kasal. Ang aming wedding album ay nakaupo na ngayon sa aming coffee table nang hindi nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. Sa wakas ay masisiyahan ko na ang mga alaala ng walang kahihiyan sa pananalapi na nakakabit sa kanila. Aktibo kaming nag-ipon para sa aming unang bahay ngayon. Bawat deposito sa account na yon ay pakiramdam na pagtatayo ng aming tunay na kinabukasan ng magkasama sa halip na pagbabayad para sa aming nakaraan. Ang aking biyenan at ako ay may mas magandang relasyon ngayon. Iginagalang niya kung paano namin hinawakan ang aming utang, at pinahahalagahan ko ang kanyang praktikal na karunungan ng higit pa kaysa dati. Mayroon pa rin kaming mga budget meeting, ngunit ngayon ang mga ito ay tungkol sa pagbuo ng kayamanan sa halip na pamamahala lamang ng utang. Ganap na nagbago ang pag-uusap. Hindi ko na ikinakatampo ang aming kasal, nakikita ko ito bilang isang mamahaling aral na sa huli ay nagpatibay sa aming kasal at literasya sa pananalapi. Nagtuturo na kami ngayon ng financial literacy class para sa mga mag-asawa na ikakasal. Ang aming masakit na karanasan ay naging mahalagang karunungan na maaaring magligtas ng ibang mga kasal mula sa parehong pakikibaka. Ang mga credit card bill ay hindi na nagdudulot ng panghihinayang, mga routine payment na lang ang mga ito na hinahawakan namin ng magkasama. Ganap na nawala ang emosyonal na singil, pinalitan ng responsibilidad sa pananalapi. Ngayon kapag nakikita ko ang aming mga wedding photo, nakikita ko ang simula ng aming paglalakbay, hindi lamang isang mamahaling araw, ngunit ang simula ng isang kasal na nakaligtas sa pinakamalaking pagsubok at lumabas na mas malakas.